Nais ko pong ipabili sa aking ina para sa aming Noche Buena yung pagkaing pinananabikan ko, katulad ng mansanas at fried chicken. Tugon ni Ralph, Grade 3 to 1 ng paaralang Bagong Barangay. Nang siya ay tanungin ng kanyang guro sa journalism kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang 3 alkansyang puno ng mga barya, ito ay natipon niya sa pagiging batang basurero. Namumukod si Ralph, 10 taong gulang, sa mga interview ni Ginang Aida Escaja, isang tagapayo ng pahayagang pampaaralan. 2 palaging trabaho ang ginagampanan ni Ralph. Ipinagtatapon niya ng basura ang mga nakatira sa bagong barangay tenement at errand boy sa palengke nang may bibingkahan sa kanilang pook. Napili ng kanyang guro ang sinulat ni Ralph, kumita habang nag-aaral, para sa kanilang pamaskong issue. Si Ralph ay isa sa mga batang sinasanay ng kanilang guro upang maging kagawad ng patnugutan pagtungtong niya ng ika-6 na grado. Matalino siya sapagkat lagi siyang kasama sa top 10 ng kanilang klase mula pa noong grade 1. May kabutihan ding nagagawa ang kahirapan sa mga bata. Maaga pa'y nalantad na sila sa pakikibakas sa buhay, kaya nagiging matatag sila sa pagharap sa mga suliranin sa buhay. Hindi sila nagpapanik na tulad ng mga sanay sa ginhawa. Nagiging malikhain sila sa pagharap ng mapagkakakitaan. Kasama si Ralph sa pagtatapon ng basura. Sina Topper, 11 taong gulang, grade 3 din. At si Junjun, 6 na taong gulang ay nasa unang baitang. Tumatanggap sila ng mula 20 sentimos hanggang 2 piso ayon sa rami ng basurang kanilang itinatapon. Tuwing 2:00, naroroon na sila na may dalang sako. Nagkaisa sila sa hatian ng kanilang kita. 45% para kay Tupper na malaki at malakas. 35% para kay Ralph at 20% para kay Junjun. Magkakalapit kwarto ang kanilang tinitirhan at tsuper ang kanilang mga ama. Kapuri-puri ang 3 bating ito na maagang nagising sa katotohanan sa iyong pawis manggagaling ang iyong ikabubuhay. Ayon sa kanilang magulang, may 1 taon nang nangungulekta ng basura sa tenement house ang 3 batang ito. May recycling pa silang ginagawa. Pinagbibili nila ang mga nakukuha nilang papel, plastik, bote at bakal bago nila ito tuluyang itapon. Isang errand boy si Ralph ng may-ari ng bibingkahan. Siya ang nagpapagiling ng bigas sa may palengke at siya pa rin ang kumukuha ng 1 sakong bao sa palengke. Sa puspusang pag-aaral at paggawa dapat simulan ng mga bata. Ito ang panuntunang sinunod ni Rizal sa kanyang munting paaralan sa Dapitan. Naniniwala ang ating bayani na maaga pa ay dapat nang ituro sa mga bata ang pagmamahal sa paggawa. Maliit pa sina Ralph, Tupper at Junjun ay may direksyon na ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagbabanat ng buto at pagpapatulo ng pawis, sila ay kumikita na. Hindi na sila matitigil sa pag-aaral. May tiyak na silang mababaon. May kaunti pang maibibigay sa magulang at may maihulog pang barya sa alkansya. Ang mga aral sa kwento, una, bagamat mahirap man ang kalagayan sa buhay, huwag nawa itong maging hadlang para abutin ang iyong pangarap o minimithi balang araw. Pangalawa, kung nanaisin, maraming mabuting paraan upang umunlad sa buhay. Gamitin ng wasto ang katalinuhan at lakas na kaloob ng Diyos upang umunlad sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pangatlo, matutong mag-impok upang sa oras ng pangangailangan ay may madudukot. Pang-apat, huwag mong sabihing bata ka. Sa mura mong edad at kaisipan ay marami kang magagawa at maaari kang magsilbing inspirasyon para sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang kapuri-puring bata. Please like and subscribe. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Mag-iingat po kayo. God bless!